magtataho? Hinabol nga pala namin tong magtataho dahil ang anak ko hindi maipinta ang mukha. Buti na lang at dito namin siya natagpuan. Nag-effort pa nga to siyang kumuha ng pera sa bahay para lang makabili ng taho tapos iiwanan mo lang? Hoy! Ito nga pamangkin ko ay di rin maipinta ang mukha. Ikaw talagang bata ka ay sanay na sanay ka talagang gumala. Hindi pa talaga tayo aalis dahil may hinihintay pa tayo. Huwag kang excited. At sa wakas ay nakabalik na rin kami dahil nahanap na namin ang magtataho. At ang akala nga namin ay palabas na ang hinihintay namin. Ay sus, ayun, naliligo pa pala. Dapat naligo na rin ako at baka sumingaw ako. Tignan niyo naman tong pamangkin ko. Kapit na kapit talaga. Abay, napakasaya naman ang batang ito. Ano ba? At ito na nga ay nakaalis na rin kami sa wakas. Hindi na sana ako sasama kaya lang pinilit ako ng aking partner in life. Isama ko na lang nga rin daw tong pamangkin ko dahil wala rin namang mapag-iiwanan. May lakad kasi ang mga mag-aalaga sa kanya kaya sa akin muna ay pinabantay. Pero sabi ko nga sa kanila ay ngayon lang to dahil daw makakapag-sitting pretty. Hoy! Abay, parang awa nyo na. Pagpahingay nyo naman ang aking kalooban. Tignan nyo naman tong dalawang pamangkin ko ay parang nagpapahangin lang. Napakasarap niya namang tignan. Aww. Abay, tulala ka na dyan, be. Huwag mo isipin yan. Kung ano man yan, kaya mo yan. Hala siya, inaantok lang pala. Akala ko naman may problema kang iniisip. Hala sige, itulog mo na lang yan. Hindi pa rin nga kami nakakarating sa aming pupuntahan. Itong bata na to ay gusto na magpabili ng pagkain sa kanyang mama. Ipinaharap niya nga dito ang anak niya dahil madadaanan namin ang Jollibee. Abay, umayos ka, kakamakdo mo lang kanina. Nang makalagpas nga kami ay nakita ko itong nagtitinda ng ice cream. Bigla ko tuloy na-miss ang aking kabataan. Naalala ko nga nung nag-aaral pa ako, sa baon ko kailangan may matirang 5 piso. Dahil bumibili talaga ako nito tuwing labasan namin sa school. Nakarating na nga kami sa aming pupuntahan. Dito nga pala yan sa junk shop sa Maynaga Road. May kailangan nga silang bilhin dito pero ayoko nang alamin pa. Ang importante ay kasama ako. Habang nag-aantay nga kami ay tinopak naman tong isa. Ay, kawawa naman. Oh, hindi na. Oh, hindi na yun Lagot kang bata ka. Nagising ang tulog. Abay, wag kang sisigaw dahil natatakot si Bibi. Tignan nyo naman ang itsura niyan, pilit ikinakalma ang sarili. Gawawa naman ang mga tinginan na yan na parang nakikiusap na wag nang sumigaw. Hindi mo ba alam ay nagising siya sa pagkahimbing ng kanyang tulog? Dahil nga wala ka pa rin pakialam ay patuloy ka pa rin sa iyong pagsigaw. Gawawa naman ang bata, umiyak dahil sa takot. Akala niya kasi siya yung pinapagalitan. Okay lang yan, Bibi, bawi ka na ng paglaki mo. Abay, tignan nyo naman kung makatitig. Ay galit na galit. Parang awa mo na daw, tumigil ka na. Ito nga pala yung ATM namin. Kapatid pala ng asawa ko yan. Mag-grocery nga pala siya kaya isasama niya kami. Abay anak, bakit ganyan ang itsura mo? Huwag mo nang pantayan si mama sa pagiging dugyot. Ano na lang iisipin ng mga tao? Parehas sa tayong dugyot yan. Papunta na nga kami sa pamilihan kaya naman naglakad lang kami ng kaunti. O diba, nagbitbit ka ng 2, anak pa. Sa itsura ko pa lang dito, parang may 5 anak na ako. At nang makarating ay pumasok na kami. Hindi pa nga ako nakakapasok sa loob pero ramdam ko na yung lamig. Abay, nakaka-fresh naman sa pakiramdam nito. Ganito talaga ang pakiramdam kapag wala kang ligo. Eto na nga't kukuha na rin kami ng cart. Napaka-excited naman na bata na yan, mamaya tutupakin na naman yan. Nagsisimula na nga siyang tupakin dahil gusto niya nga raw sumakay. Parang awa mo na te, pasakayin mo na yung anak mo. O diba, nagmaktol na nga dahil mas gusto niya ang malaki kaysa sa maliit. Ibang klase ka talagang bata ka. Sige lang Clarky, mapera naman si mama. At yun na nga, binuwat na siya ng mama niya para mailagay na siya sa cart. O ano, kaya pa? Heto nga't pinaupo ko na rin ng aking pamangkin at para makapagtulak ako. O, nakita niyo naman kung ano yung tinutulak ko, baka mag-isip pa kayo na kung ano-ano dyan. Sabi nga na ako ay siya raw muna ang magtulak. O, tignan mo to, namimili lang, sumasayaw pa. Sige, okay lang yan, cute ka naman tignan. Ganyan pala pag mapera no, lagay lang ng lagay. Wow. Pasimple ko ngang isinakay ang anak ko dahil kawawa naman, bata pa rin naman yan kahit papano. Kinarga ko na nga si baby dahil umiiyak. Kaya't nilibang ko muna siya. Iniiwas ko nga tong cart namin dahil nakaharang sa daanan. Maya-maya rin ay tinawag ko na ang aking partner in life para pumunta rito sa counter at mag-abang. Huwag kayo mag-alala, hindi yan sa akin. Kapatid talaga yan ng asawa ko, isinama lang kami. At nang matapos na nga ay dumiretso na kami sa aming sasakyan. Siyempre sa tricycle ako dediretso, hindi ko nga alam kung kaninong kotse yan.